Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepo, isang negosyante. Isa rin akong DJ at kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo tungkol prescripto, focus in one at ipa-franchise ito sa business model level 2 mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, tapusin mo tong video na to, malamang ito yung dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Way back 2015 mga kanegosyo, kaya lagi ko nasishare yung sari-sari store mga kanegosyo. Kasi andun yung learnings na ang sari-sari store mga kanegosyo, never na magiging grocery store. Kaya ako siya laging sinishare. Walang focus in one. Mahirap ang inventory. Magkaibang business model ng sari-sari store sa grocery store. Magkaibang business model ng sari-sari store sa 7-Eleven. Pero nagpapasalamat na rin ako na nagsari-sari store ako kasi kung hindi dahil sa sari-sari store ko, hindi ko matututunan yung mga yan. Yung mga nasishare ko dito. Noong pandemic mga kanegosyo, 95% ng mga negosyo malapit sa school halos nagsara. Almost 2 years din kasing online class yung mga school. So konting-konti talaga yung natirang negosyo na malapit sa school. At isa na ako sa negosyong nalugi. Yung sari-sari store nga. Kumikita ako mga kanegosyo sa sari-sari store. Malaki kita ako dyan. Pero hindi ko mai-scale up sa level 2. Pwede mong sabihin na milyon naman yung kinikita ko sa sari-sari store. Tama mga kanegosyo. Hindi to tungkol kung magkano yung kinikita mo sa isang buwan. Tungkol to sa business model na ina-apply mo sa trabaho mo. Kaya mag-iba ang business model ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo. Sa sari-sari store, naglabas ka muna ng pera. Namuhunan ka muna para sa mga produkto or item na ibebenta mo at kikita ka lang pag nabenta mo na to. Sa grocery store, babagsakan ka muna ni supplier ng produkto at babayaran mo kay supplier within 3 to 4 months. Panalo ka sa cash flow dito at pwede mo pang gamitin yung cash sa iba. Pwede mo gamitin sa bayad sa tao, renta, bayad sa bills, kuryente, pasahod sa guard. So pwede mo pang gamitin yung pera sa ibang bagay. Kaya magkaiba ang sari-sari store sa grocery store mga kanegosyo. Never magiging grocery store ang sari-sari store. Ang sari-sari store walang focus in one. Hindi may scale up sa level 2. Prescripto na pabango mga kanegosyo, focus sa pabango lang. In-scale up sa franchising business model. Yung may-ari ng prescripto mga kanegosyo, hindi na kumikita. Literal na pagbebenta ng pabango, kumikita na siya sa franchising fee. Malugi man yung nag-franchise o hindi, bayad yung franchising fee niyan, dun siya kumikita. At nasa kontrata na hindi mo pwedeng ma-refund yun. Kasi nga, di ka makapag-franchise kung walang kontrata. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sikapin mong mag-focus in one, disiplina, lugi man ngayon, o may kita, focus in one. Hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2, applyan niya ng original content. Kailangan na nang gumawa ng original content ngayon mga kanegosyo. 2025 na. Kasama na sa labanan yan. Subscribe mo naman ako. Heart mo na naman itong video ko. Comment ka lang sa baba ng prescripto kung nakagamit ka niyan. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.